alam niyo po, ang stronger faith ay similar doon sa mga ginagamit natin minsan na growth, alright? Or let's say increasing our faith. Sabi ng mga apostles ay Lord, us to have stronger faith. Lord, sabi ng mga apostles that time. And sa atin din, ang stronger faith ay magandang parang habit natin o kaya ay nangyayari sa ating mga buhay. Kasi basically, kapag mahina ang ating faith, kaya mahina ang ating faith, nagiging mahina din tayo spiritually. Pero kapag tumataas ng level ng ating faith, nagiging strong ating mga faith, napagtatagumpayan natin yung mga bagay-bagay. So, sometimes they compare this sa faith at saka fear, o kaya yung faith mo, pag mataas yung faith mo, mababa yung fear mo. Pag mataas yung faith mo, ay na-eliminate yung mga worry mo. So, basically, ganon. But, as a Christian, as believers, gusto natin na palaging sana mag-grow yung ating mga pananampalataya. So, yun po ang ating pag-aaralan at sa panahon ngayon, whether babagsak ka o tataas yung pananampalataya mo, whether manghihina ka o lalakas ka. Ganun lang naman yun eh. But we want to grow. We want to grow stronger. We want to grow in our faith. We want to increase our faith. At tutulungan tayo ng Panginoon yan. Okay, so yan po. And it is my prayer that we will continue to grow. We'll continue na maging strong tayo. Actually, gusto nga natin, malakas tayo lahat-lahat eh. Physically, emotionally, and of course, spiritually, gusto natin yan. But kung strong ang faith natin, ay napagtatagumpayan natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. And we will rise up, mag-increase ng level ng ating faith, and we will rise up. Alright, so, now, of course, ang meaning ng faith, if you look at faith today, hindi na ito bago sa ating lahat. Kahit nga hindi Christian kahit ibang religion ginagamit nila itong faith na word. But if you look at the general meaning ng faith, ay ito po, mayroon sa dictionary yan. Complete trust or confidence in someone or something. So, complete trust or confidence in someone or something. So, you're putting your trust or kaya strong belief in God. That's faith. Sometimes they define faith in like a religion or faith in themselves. Ang dami po niyan, definition yan. But this is a good definition, yung complete trust, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pananalig natin sa Panginoon, yung strong belief in God. Ang ating gusto ay, we use this definition specifically para yung ating pagtitiwala sa Panginoon, yung ating belief sa Panginoon, ay hindi siya bumababa, pero tumataas siya. Hindi siya nanghihina, pero lumalakas siya. Yun po ang gusto nating mangyari. And I believe, sa lahat ng sitwasyon, actually, ang magandang prinsipyo sa buhay, whether may problema man o mayroong accomplishment, dapat tumataas yung faith natin. For example, kung mayroong kang na-accomplish, mayroong kang success sa buhay mo, nag-grow pa rin yung ba yung faith mo o bumababa yung faith mo? The same thing, kung nasa bottom ka o kaya mahina ka, yung faith mo pa rin ba ay mag-grow? So both yan, pareho yan. Whether you accomplish something or mayroon kang problema, nanghihina ka, pwede pa rin mag-grow ang ating mga faith. So yan po ang faith. So as a Christian, as followers of the Lord, we want to grow. Amen. We want to grow in faith. We want to be stronger. Kasi kapag strong tayo sa ating faith, actually, ang description nga dito, which titingnan natin mamaya, ay kahit mga imposible mga banag na pagtatagumpayan natin, nagiging posible sila. So, yan po. Now, Matthew chapter 19 or chapter 17, Matthew 17, 19 at saka 20. Ito, babasahin natin ito. Short story ito, but let me use this passage para
tingnan natin kung ano yung mga dapat nating gawin para maging strong pa yung faith natin. Matthew 17:19 to 20, then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?" He replied, "Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." Alright, so ito pong passage na ito, if you read the whole story, ito po yung pinagaling ni Jesus yung demon-possessed na boy. And yung mga disciples that time ay hindi na napagaling yon. Napagaling. Pero nung pinagaling ng Panginoong Hesus, yung na demon-possessed na boy, ay nagtanong ngayon yung mga disciples, bakit kami hindi namin kayang pagalingin? Bakit hindi na-drive out yung demon? Ito naman yung sagot ng Panginoon. Kaya nga, tungkol sa faith ito, sabi nga niya, so little faith, maliit yung mga faith ninyo. And then He used an illustration of the mustard seed. Gaano kaliit yan? Ang mustard ba ay, ano ba sa term natin? Okra? Hindi ko alam eh. Parang yun yata eh. So, but maliit na seed. So, and then, sabi ng Panginoon, kung meron kayong ganyang kaliit na faith, even the mountains, pag sinabi mo na lilipat yung mountain, that's impossible eh. But ito yung statement, let's quote later on. And then, it will move. And nothing will be impossible for you. So, today, ano ba yung kailangan nating i-practice na mga habits o kaya mga way para mag-grow ang ating mga faith? So, let's practice effective habits so that our faith becomes stronger. Becomes stronger and stronger. Mag-increase po ang ating faith kung gagawin po natin yung mga bagay-bagay na ito. Okay, number 1, recognize the object of faith. Recognize the object of faith. Papaliwanag ko to. Matthew 17:19, sinabi ng Panginoon dyan, o sinabi ni Matthew dyan, the disciples came to Jesus privately and asked, "Why could we not drive out?" Ang tinutukoy po dito ay yung pag-drive out doon sa na-demon-possessed na boy. Bakit hindi namin kayang gawin? Bakit ganito? Bakit ganito? Now, let me look at the object of faith. Ganito po yan. Recognize the object of faith kasi ganito eh. Object of faith is yung direction o kaya yung ang tawag dito, yung patutunguhan. Halimbawa, yung nagpapasalamat ka, kanino ka nagpapasalamat? Ganyan ang ibig sabihin ng object. Ibig sabihin ay, bakit kasi ang object ng ating faith ay hindi sa sarili natin, hindi sa sarili nating galing, hindi para sa atin. Ang object ng faith natin should be sa Panginoon. Kaya nga faith in God. Ang object ng faith ay sa Panginoon. So, faith in God. Alright? When you recognize yung object ng faith, it should be faith in God. Let me explain. Because, alam niyo po, ang word na faith ay napaka-komplikado na ngayon. Actually, ang ginagamit nga ng iba ngayon dyan ay yung tinatawag nilang yung influence ng narcissism. Which ang faith ay yung sa belief mo lang sa sarili mo. Di ba? Nakapakinig na kayo ng mga, alam mo yung mga personal development coach, yung mga training, ang sinasabi nila ay believe in yourself. Alright? Maniwala ka lang at mangyayari. Yan ang sinasabi nila. Yan yung influence ng mga tinatawag na positive thinking. At saka yung mga the law of attraction. You familiar with the words? Alam mo yung example, Tony Robbins, sabi niya talagang unleash the power within, or those are the, kasi ang explanation nila dito ay tayo mismo ay dapat maniwala ka sa sarili mo. Dapat magkaroon ka ng faith sa sarili mo, which of course gusto naman natin yan. Pero ang problema ito, dahil influence ito ng tinatawag na individual na person o kaya narcissism, which ang object ng faith ay hindi ang Panginoon. Ang object ng faith ay ikaw. Ang object ng faith ay
dapat ikaw mismo. Of course, totoo naman. Kasi pag hindi ka naman maniwala sa sarili mo, pag wala kang faith naman sa sarili mo, paano ka makaka-accomplish ng isang bagay? Kaya nga, be careful naman sa mga pinapakinggan nating mga, mga personal motivations. Kasi ang focus nila ay ang focus nila ay not faith in God, but faith to yourself. Kaya ang object ng faith ay, ito, akala ng mga disciples during that time ay kayang-kaya din nila. Kayang-kaya din nilang magpalayas ng demonyo. Pero I think, ang point dito ay, the object of faith ay hindi sa atin, kundi, hindi faith sa ating sarili, kundi faith talaga sa Panginoon. Faith sa Diyos. I read a lot of books na, tsaka tungkol sa tawag nilang personal development. And I like them. Ang problema ko lang, ang object ng faith ay sa atin. Merong influence ng narcissism, which sarili mo ang iniisip mo. Faith sa sarili mo. Pananampalataya sa kaya mong gawin. Totoo nga naman, di ba? Pag may mga training ninyo, mga pinag-aralan ninyo, pag ikaw ay teacher, meron kang tinatawag na major, of course yun ang tinuturo mo, expertise mo yun. Kung ikaw naman negosyante, magaling ka sa sales, ay, naniniwala ka sa sarili mo, I can sell. Kung ikaw naman ay, of course, pag ikaw ay architect, and then you can draw, you can do something, di ba? Which, yun naman ang ini-encourage yan. Pero ang object ng faith ay hindi sa Panginoon. Minsan ang object ng faith sa sarili natin. We measure ang success not on God, but on human potential lang. Ganun ang faith sa sarili. Kaya nga, when we recognize that object of faith is in God, ma-eliminate ngayon yung idea na kailangang sarili natin tayo maniwala. Alright? Kaya nga dito sa mundo, I like to use yung mga personal development, yung mga encouragement that believe in you because believe in yourself, palagi yan, naririnig natin. We believe in ourselves because alam natin na ang object ng faith natin ay hindi lang sa atin, kundi sa Panginoon. Faith in God. That's the object of faith. Okay, so the people, the disciples during that time ay mayroong konting paniniwala na sa kanyang sarili. Bakit kami, follower kami ni Jesus, pero hindi namin napalayas yung demonyo? Because ang pagpapalayas sa demonyo ay hindi sa kanilang sariling galing, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. So, recognize the object of faith. Amen. Ang object ng faith natin ay faith in God. Faith in God. Pagkasabi nga natin, faith in God. Faith in God. We want to learn at saka recognize. We want to put that sa ating mga buhay na ang ating galing, ang human na galing ay hindi natin kakayanin yan. Hindi para sa atin yan. Kundi ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, that's one. So, we want to develop a good faith, hindi lang sa sarili natin, kundi sa Panginoon talaga yan. I'd like us to understand this because so many times the world o kaya yung ibang mga tao ay somehow merong influence sa atin. Dito nga lang sa Pilipinas, ang daming mga personal development coaches when it comes to business, sales, and so many other na mga trabaho ganyan. Ang daming mga nagtuturo. But ang itinuturo ay about, totoo naman, actually tinuturo ko ni dito One time meron kaming discussion sa Bible School. Ang usapan namin is all about when God created a man in His own image, ay magaling talagang tao. May potential ang tao. Merong talent ang tao. Meron tayong human potential. Lahat nga tayo dito may mga magaling Iba nga sa inyo mataas ang IQ Iba sa inyo mataas ang pinag-aralan. Iba sa inyo meron kayong mga accomplishment.
Kaya nga, it's sometimes parang na-overpower yung faith natin sa sarili natin, at saka faith natin sa Panginoon. But I want you to understand today that the object of our faith is not sa sarili natin. The object of our faith is our faith in God. Faith in God. Alright, pangalawa, anticipate the result of faith. If you want to be stronger sa ating faith sa Panginoon, let's anticipate the result of faith. Now, I'd like to use yung ginamit ng Panginoon dito na, ang ginamit niya dito ay ganito. If you have faith as a small mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. The result of faith, actually, if you read the Bible, napakarami pong magagandang resulta ang pananampalataya sa Panginoon. Merong mga miracles, merong mga healing, okay? Merong mga impossible na naging possible, kaya nga the word nothing is impossible. So when we anticipate yung result ng faith ay we expect God to do something, to perform, to do miracles. Yan yung anticipation ng faith. Katulad ninyo, kapag nag-pray kayo, halimbawa nag-pray kayo sa may sakit, anong in-anticipate mo? Of course, gusto natin healing. Kapag nag-pray kayo sa inyong mga problema, anong in-anticipate mo? Gusto mo ma-solve yung problema mo, matulungan ka ng Panginoon. Kaya nga dito, ang ginamit nga dito ay yung maliit na mustard seed. Kung meron lang kayong mustard seed, ay sabihin nyo dun sa mountain na mag-move, ay ma-move. I think that's imposible. Pero ang pinapakita dito ng Panginoon, yung mga bagay na imposible ay nagiging posible sa Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Hello? Let me repeat because it is important. If we anticipate yung result ng faith, yung mga bagay na imposible ay possible, nagiging posible dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pwede ba tayong mag-amen doon? Amen. Kasi akala natin, by the way, somebody said, hindi ko lang malakang nagsabi, sino nagsabi, impossible is not a fact. It's just an idea. Because napakaraming mga imposibleng mga bagay na akala natin na imposible hanggang sa nung nangyari, naging posible na. Amen. Kaya nga nothing will be impossible for you. Now, this is an illustration. This is not a literal, sabihin mo dun sa mountain na lilipat yung bundok. O di, pag-pray na lang natin yan yung bundok ng Baguio, lipat na lang dito sa Pangasinan. Sana kung lilipat para mas malamig dito. Pero hindi pwede. But the Lord is showing in this passage that kahit illustration lang yan na lumipat yung mountain, kung mayroon kang maliit na faith, if you believe, and nothing will be impossible. The impossible becomes possible. Somebody used this, I think, The Code of the Extraordinary Man by Vishen Lakhiani. Ang sabi niya ay, bending reality. Ang sinasabi niya dito ay, pinaganda lang yung term. Bending reality because sometimes yung akala nating mga imposible ay nagiging posible siya. I think so many stories na pwede nating banggitin na napaka-imposible. Ako, kapag nagkwento ako ng mga story dito na marami. One, of course, ang aming father, akala namin noon mamamatay na siya. But because of God's grace and healing ng Panginoon, ay hanggang ngayon ay kasama pa namin, buhay pa siya. Pero that time, yung akala mong, yung imposible na, naging imposible. Okay. Another thing is, nung nag-aaral ako sa APTS, ako mismo, ang akala ko imposible. Kasi nga, mataas ang gastos, mataas ang bayad, tapos, hindi naman ako kasing galing ng matataas ang IQ. Pangatlo, wala naman talaga akong pera. To cut the story short, meron akong utang na mga, kano na, kalimutan ko na.
almost 200,000 before the graduation. I think a few months before the graduation, meron akong utang. Ito, nagsasabi na ako ng totoo dito eh. Public ito, maraming nakakapakinig. Pero okay lang. Kasi imposible yun na parang mabayaran ko. And then I prayed, one nasagot ng Panginoon ay merong nagbigay sa akin ng, of course, I would like to appreciate that. Of course, na-appreciate ko na sila. Pero publicly, may nagbigay sa akin ng $1,500. Alright, so mag-compute na kayo. Magkano ang nailes? Sa almost 200,000. Okay? And then, mayroon pang mga naiwan. I talked to the business administrator. Another blessing. Meron siyang inalis na somehow yung accumulated interest, I asked them to waive the interest. Alam niyo kung magkano naalis doon? More than 20,000 pesos. Wow! Magkano na lang naiiwan, ano? Okay? So, para maiksi na yung kwento, before the graduation, meron akong babayaran pa na mga 64,000 pesos. During that time, merong nag-offer sa akin ng trabaho. Trabaho na pwede kong kunin yung amount na yon para mabayaran yung aking babayaran doon sa school. So, to make this story short, ay yung 64,000 ay nabayaran ko kasi na-advance ko yung aking Ganon lang. Ang dami nating kwento niyan. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Minsan yung mga imposibleng mga bagay kasi sa Panginoon kasi ganito. When we anticipate the result ng faith, bakit natin gustong mag-grow ang ating faith? Because mayroong mga magandang resulta ang mga faith natin. If we grow in faith sa ating Panginoon, merong mga magagandang resulta. Actually, pinaganda lang ito. Sabi nila, vision. Sabi nila, you need to think ahead. Ang mga sinasabi nila. Actually, that's faith eh. When we pray for something, believe that the Lord will, grant your request. That's faith. In fact, I don't like some of the emphasis kasi, for example, ito, yung media, yung social media, yung news, lahat. Actually, ito, influence nila sa atin palagi. Hindi naman talaga tumatas yung ating mga faith eh. Ang ginagawa sa atin yan, minsan nade-demoralize tayo, napapababa yung ating belief sa ating mga sarili. Tingnan nyo lang, may mga time pa na nainggit kayo dahil meron kayong magandang nakitang post sa Facebook. So instead na parang ma-encourage ka to have more faith, na tuloy, bakit sila ganon? Di ba? Yan ang nangyayari sa atin. But today, this morning, I'd like to encourage every one of you that we should anticipate when we pray, dapat stronger yung faith natin because we believe that nothing will be impossible for God. Amen. Nothing will be impossible for God. We can do something. We can perform miracles. We can do something for the Lord. Yung mga bagay dito sa mundo ay na-accomplish natin, nagagawa natin dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. So let's grow in faith. Dapat yun ang goal natin everyday. Paggising natin sa umaga, Panginoon, increase my faith. Panginoon, help me to be stronger. Panginoon, help me to believe dito. Hindi sa aking sarili, kundi sa iyo, Panginoon. Alright. Nasaan na tayo? Okay. Instead of impossible, can we use the word possible? I-resign natin yung Okay, separate natin. I'm possible. Alright? I'm possible. Hindi impossible. Kasi wala naman talagang imposible sa Panginoon.
yung mga bagay na akala natin ay imposible, hindi po yan imposible sa Panginoon. May problema ba tayo ngayon? May concern ba tayo ngayon? Have faith in the Lord and nothing will be impossible sa Kanya. Alright. Exercise the muscle of faith. I like to use the word muscle kasi faith is like a muscle eh. If you don't use it, ano siya, magiging weaker siya. Sino sa inyong may muscle? Ha? Sino bang nag-try ng mag-gym dyan? Ha? O sino may abs dyan? May abs. Okay? So, exercise the muscle of faith. I believe, dito ang Panginoon, nung sinabi niya na, because you have no little faith, ang maliit ang faith ng mga disciples during that time. Kasi ang faith is like a muscle. Faith should be put into exercise yan. Kasi hindi naman mag-grow yan kung hindi yan matitest eh, kung hindi yan exercise eh. Sabi nga nila, minsan choose your heart eh. Anong mas gusto mo? Makapal na taba o makapal na muscle? Pag nagpa-muscle ka naman, kailangan mo ng pain. Kasi pag walang pain, walang gain. Basically, ganyan ang sinasabi. But I think, alam ko, ang Panginoon, alam niya na yung mga disciples during that time ay maliit yung faith nila. LGBT Quest is a program where 4 aspect ng ating mga buhay ay dapat magko-combine. Number 1 is health. Pangalawa ay fitness. Pangatlo ay beauty. O ganda. Tapos pang-apat ay longevity. Tama yung pronunciation ko. Longevity. Ang point nila is, pwede kang fitness, like may muscle ka, pero maiksi ang buhay mo kasi masyadong naabuso yung muscle mo. Ayan ang sinasabi nila. Tapos, pangalawa ay yung health. Tapos, yung beauty. Beauty is manatiling maganda yung skin mo, yung ano mo. Tapos, yung longevity, mas mahaba daw ang buhay mo. Okay? Mamili na kayo ang gusto nyong piliin doon. But, longevity. So, the point here is, fitness, lahat ng aspeto ng ating mga buhay ay kailangang ma-exercise ang ating muscle. Kailangang tumaan tayo sa testing. Wala pong promise ang Bible na kapag nanampalataya na tayo sa Panginoon ay mawawala na yung mga tests. Because test, of course, James, if you look at James, chapter 1, James chapter 1 is all about yung testing ng faith. Okay? Develop perseverance, sabi niya doon. So kung dumaan kayo sa testing, ma-develop na perseverance. So kailangan exercise ng ating ang ating muscle. Okay, every day ang ating mga muscle of faith ay natitest. Sabihin ko sa inyo, kahit ngayon, sa panahon ng bagyo ngayon, even sa dinadaanan ng bagyo ngayon, natitest yung faith natin. Problem, family problem, relationship problem, financial problem, natitest ang ating faith. Magtatrust ba tayo sa Panginoon o magtatrust tayo sa sarili natin? Magtatrust ba tayo sa Panginoon o magtatrust tayo sa ibang mga bagay? Magtatrust ba tayo sa ating mga galing o sa ating mga resources o magtatrust tayo sa Panginoon? That's the testing of faith. Kaya nga ang muscle Alam niyo, yung mga Kristiyanong tumadaan sa mga maraming pagsubok at nananatiling nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, yan ang mga malakas ang muscle ng kanilang faith. Kumusta ang mga muscle nyo? Kumusta ang mga muscle ng mga faith ninyo? Alright? So today, we want to become stronger. Amen? Amen. Stronger faith. That's our goal. That's our desire. So number 1, na kailangan natin gawin, recognize the object of faith. And then, of course, we want to anticipate the result of faith. And then, we want to exercise yung muscle ng ating mga faith kasi we practice that every day. When we practice this, our faith becomes stronger.